Hi, magandang araw sa lahat. Ang aking ikukwento sa inyo ay hango sa totoong buhay na ibinahagi ng ating kaibigan na si Dexter. Naniniwala ba kayo sa aswang o pamilyang aswang? Ako pala si Dexter, 35 years old, at isang sundalo. Madami na akong laban na naharap sa aking buhay. Pero mula nang namatistino ako sa isang baryo sa malayong probinsya, nagbago ang lahat. Lalo na yung makilala ko ang isang taong nagpabago sa buhay ko. O Dexter, ito ang tutulugan mo. Dito dati natutulog yung kapalitan mo pero simula nung nawala siya at di na bumalik, wala na natutulog dito. Ganun ba? Salamat, sagot ko. Sabay lapag ng aking mga gamit. O siya, mag-ayos ka muna ng gamit mo bago kita iikot sa kampo. Sige salamat tol, sagot ko. Di ko na tinanong kung bakit nawala o di na bumalik yung sundalong kapalitan ko. At nahihiya din ako baka sabihing chismoso pa ako. Agad kong inayos ang aking mga gamit at nagtungo na ako kay David. Oo nga pala, si David yung sundalo na kausap ko. Tapos ka na? Oo tol, sagot ko. O siya tara, ikot kita sa kampo. Halos lahat ay napuntahan na namin. Madami na din akong nakilalang mga sundalo. Mag-aalas 6 na ng gabi nang matapos kami sa aming ginawa. Tol, di ba tayo magluluto? Naku tol, nakalimutan ko sabihin na di na tayo magluluto. Bakit? Tanong ko. Malaki ang ibinigay ng gobyerno sa atin. Kaya naisipan ni Sir na magpaluto na lang kay Aling Lena para sa hapunan mamaya. Ihahatid nila yun dito. Ayos, di na ako magpapagod, sagot ko sa aking isip. Pero baka mga 8 PM pa dadating ang mga yun? Ha? Bakit parang gabi na ata? Malayo pa kasi ang karinderya ni Aling Lena. Ganun ba? Sige, punta muna ako sa kwarto ko. Paalam ko dito. Sige, pahinga ka muna. Agad naman akong umalis. Makalipas ang ilang oras, nagising ako sa malakas na katok at tawag sa pintuan. Dexter, pare. Sino yan? Si David to. Nandyan na ang mga pagkain. Tara na. Agad naman akong lumabas. Kanina ka pa ba dyan, pre? Pasensya na. Nakatulog ako. Okay lang naman. Alam kong pagod ka. Agad naman kami pumunta kung saan nandoon ang mga nakapilang sundalo. Hindi naman maramihan ang mga sundalo na kasama ko at hindi din mahigpit ang mga batas na di tulad sa nakasanayan ko. Habang nakapila ako, may isang babae akong nakita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda niya. Yung tipong parang Diyosa sa ganda. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok, matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata. Basta perfect ang ganda niya. Tol, sino yun? Turo ko. Yun si Cecil. Ang ganda, di ba? Kung liligawan mo, huwag ka nang magtangka. Masungit at di nagsasalita yan, tahimik. Ito naman tinatanong lang kung sino, ligaw agad. Di na namin namalayang kami na pala ang bibigyan ni Aling Lena ng pagkain. Katabi niya si Cecil kaya kitang kita lalo ang ganda niya. Hoy, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Tumatagal ang pila dahil sa inyo. Ay sorry po Aling Lena, sagot ni David. Si Dexter po pala, kapalitan po ni Greg. Lahat ng pag-uusap ni Aling Lena at David di ko na pinapansin dahil nakatitig na lamang ako sa ganda ni Cecil. Hoy, gulat ni David sa akin. Wala ka na ata sa sarili mo. Ay sorry tol, sagot ko. Nako iho, hindi na bago yan. Lahat ng mga bagong sundalo na pupunta dito ay napapatulala sa ganda ni Cecil, sabi ni Aling Lena. Di ko mapigilan na di tumingin sa ganda niya hanggang nagkatinginan kami. Agad naman siyang umiwas ng tingin at yumuko. Aling Lena, ano ba ang tiniluto mo? Tinuguan at pakbit. Wow, sarap naman, sagot ni David. Habang nag-uusap si David at Aling Lena, di ko maiwasan na di tumingin kay Cecil. Di ko ba alam, parang nakaka-addict ang ganda niya.
Makalipas ang ilang minuto, natapos na kaming kumain. Aling Lena, salamat po. Madami po akong nakain. Sabay abot ng plato. Ay mabuti naman. Ano nga ang pangalan mo uli? Dexter po. Bigla niyang hinilang ang aking kamay at may ibinulong siya sa akin na nagpalaki ng aking mga mata at nagpataas ng aking mga balahibo.